Isang mapagpalang umaga sa inyo mga kapatid. Sa mundong ito, alam natin na may hangganan ang lahat. Ang mga bagay sa ating kapaligiran, anuman ang ating nakikita, ito'y may katapusan. Maging ang buhay natin ay may hangganan. Oo, mamamatay tayong lahat, ako rin ay mamamatay. Yes, I will die. But I will die having meaning. I will die in a context of relationship. Sa ikatlong linggo sa panahon ng paghahanda sa muling pagkabuhay ng Panginoon, tayo'y ginagabayan ng mga pagbasa. Ang mga pagbasang ito'y tumutukoy sa ugnayan ng Diyos at panawagan ng Panginoon na tayo'y makipagkasundong muli sa Kanya at magbalik loob. Sa Ebanghelyo ngayon, ito'y kwento ng pagtatagpo ng Panginoong Hesus at ng babaeng Samaritana. Nagtagpo silang dalawa, halos katanghalian na noon. Si Hesus upang uminom sa balon at ang babae na may umigib ng tubig. Katakataka ang oras ng pag-iigib ng babae sapagkat ito'y katanghalian. Siya lamang ang taong nag-iigib ng ganong oras sapagkat karaniwan ay sa umaga nagtutungo ang mga tao o kaya'y sa hapon upang umigib at painumin ang kanilang alagang hayop. Bakit sa katanghalian siya umigib? Sapagkat siya'y umiiwas sa mga tao upang hindi siya pag-usapan. Ayaw niyang siya'y pag-usapan. Ano ang dahilan kung bakit ayaw niyang pag-usapan siya ng mga tao? Sapagkat siya'y may uring ng pamumuhay na hindi tuwid, pamumuhay na hindi tama, at pamumuhay na kasalanan. Inilayo ng babaeng Samaritana ang kanyang sarili sa mga tao, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kababayan, at sa kanyang mga kapitbahay. Ano ba ang nagawa ng babae na dahilan upang ilayo niya ang kanyang sarili at ayaw niyang siya'y pag-usapan? Meron siyang naging 5 asawa at ang kinakasama niya ngayon ay hindi niya asawa. Ito ang dahilan kung kaya't ninais niyang itago ang kanyang sarili sa ibang tao. Magtungo sa balon upang umigib ng tubig na mag-isa. Walang kasama, walang kasabay, walang ibang kaugnay. Ito ang ginagawa ng kasalanan, mga kapatid. Napuputol ang ugnayan sa kapwa, nawawala ang relasyon sa kapwa, nasisira ang pamilya, nasisira ang ugnayan ng magkakapatid, kamag-anak, kaibigan, at higit sa lahat, nasisira at napuputol ang ugnayan ng tao at ng Diyos, dulot ng paggawa ng kasamaan at kasalanan. Sa kanyang pag-iigib na mag-isa, naroon na si Jesus sa balon. Sa kanyang pagnanais na umigib ng mag-isa, naroon ang Diyos. The Samaritan woman would like to exclude herself, but Jesus was there, waiting. At nang dumating ang babaeng Samaritana, nagkita na sila ni Jesus. Naroon sila upang mag-usap. Naroon sila upang makilala ang isa't isa. At ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili. Ipinakilala ni Jesus kung sino siya. At siya ang tubig na nagbibigay buhay. Sa pagpapakilala ni Jesus ng kanyang sarili, unti-unting tinanggap ng babaeng Samaritana si Jesus. Hindi lamang tinanggap at pinainom, tinanggap sa kanyang buhay, pinapasok sa kanyang buhay, tinanggap bilang siyang Mesiyas, ang Kristo
na magpapahayag ng lahat ng bagay sa pagdating ng panahon. Kaya nga, ang bawat pagtatagpo ay nagpapabago. At ang pagtatagpo ng Samaritanang babae at pagtatagpo ni Jesus, nagkaroon ng pagbabago. Nagbago ng kalooban ng babae. Nagbago ng puso ang babae sapagkat tinanggap niya sa kanyang buhay ang ating Panginoong Jesus. Makikita natin ngayon sa pagiging isa ng babae, ang Panginoon ay laging naroon. Naroon si Jesus, may daladalang awa, may daladalang liwanag upang makita ang sarili, may daladalang pag-ibig. Sa pagtanggap ng Samaritanang babae kay Jesus, naging buo at ganap ang kanyang buhay. Kasama na niya sa kanyang buhay ang Panginoon. Hindi lamang iyon, ang mga kapitbahay niyang pinagtataguan, mga kamag-anak na iniiwasan, mga kaibigan na nilalayuan, ngayon, kaisa na niya sa kanyang paglabas sa bayan. Sinabi sa ating Ebanghelyo, iniwan ng babae ang kanyang daladalang banga, bumalik sa bayan, at sinabi sa mga taga roon, hali kayo. Ngayon, kaisa na niya ang kanyang mga kababayan patungo at palabas ng bayan, papunta sa balon ng awa upang tagpuin si Jesus. Marami ang naniwala kay Jesus, marami ang sumampalataya kay Jesus dahil sa kanyang pagpapakilala ng sarili. Ang tingin ng kanyang mga kababayan sa babaeng Samaritana ay hindi na bilang isang sinungaling, kundi isang babaeng nagpapatotoo. Mga kapatid, tagpuin natin si Jesus. Tagpuin natin si Jesus sa balon ng awa katulad ng ginawa ng Samaritanang babae. Ang dating hiwalay na komunidad, ang dating nag-iiwasan, ang dating naglalayuan na magkababayan, ngayon ay magkaisang sumasampalataya kay Jesus. God's call of reconciliation, the wellspring of true and deep communion. Mga kapatid, tagpuin natin si Jesus sa balon ng awa. Tanggapin natin ang kanyang paanyaya at tunay na makatatagpo tayo ng kaganapan ng buhay. Naihayag na ang salita ng Diyos, pagnilayan at isabuhay. Amen.